Hello! Welcome back mga kapitbahay. Nandito na naman tayo. No? Dahil uwian na, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Okay? Ito, quick video lang to, no? Kasi dalawa na sila yung nagtanong. So yung isa sinagot ko na through chat. Yung isa hindi ko pa sinasagot, kaya gagawa natin ng video in case may magtanong ulit. Meron siyang gumaya siya sa akin. Nagtayo siya ng home lab niya. Tapos nag-install siya ng network. Tapos, mayroon siyang file server. So, ang problema po niya ngayon is, ang ginawa niya na file server is yung Windows. Okay, tinatanong po niya sa akin kung ano nga ba daw ang mas okay, Windows file sharing server or Linux na kagaya ng nasa vlog ko, yung ginagawa ko na Linux Ubuntu file server na gamit ko yung Samba file sharing. Ayan, tinatanong po niya kung ano nga ba daw ang mas mabilis. Kailangan ba niyang palitan or kailangan ba niyang i-upgrade or ilipat sa Linux? Yun po yung katanungan niya. So, ganito po yun mga kapitbahay. May mga senaryo po kasi yun eh. Nung tinanong ko siya, ang sinasabi niya, naka-wifi lang siya. So, ang nag-a-access ng files niya, which is yung laptop niya, is naka-wifi. Right? So, syempre, in-interview ko siya. So, dapat, kapag nagtayo ka ng network sa bahay, dapat para maiwasan mo yung mga ganon na congestion or mga traffic, kailangan required talaga na naka-wired ka or pwede namang naka-wifi ka pero dapat high-end yung mga wifi mo. Like for example, kung naka-wifi 6 or wifi 7 ka na, okay po yun. Hindi kasi yun walang pinagkaiba or nagdedepende po kasi yun sa network mo or sa mga devices mo, which is yung mga switch mo, yung mga cables mo, or yung mga network devices mo, kung ano yung specs ng kanilang network. For example, sa kanya kasi ang ginawa niya, nag-file server siya tapos nag-access siya through Wi-Fi. Tapos yung Wi-Fi niya is yung router niya is yung normal router lang, yung naka BGN lang ata or AC ganon. N lang ata, yun. Kaya medyo mabagal po talaga yun. Kaya dapat kung gusto mo na mabilis, upgrade ka ng Wi-Fi. Tapos mas maganda kung i-wired mo muna para hindi ka mahirapan o hindi ka magkaroon ng problema sa mga testing services mo. Para smooth ang testing mo, para hindi ka magkaroon ng problema, dapat naka-wired. Yun po dapat, no? Tapos, siyempre, i-consider mo yun, yung switch mo, kung gigabit na ba yung switch mo, or kahit hindi naman gigabit, kung lang, for example, yung mga file sharing transfer mo lang naman is mga Word, Excel, or mga simpleng pictures, hindi naman ganun kalakihan, yung 10 by 100, pwede na po yun kapag nagtayo ka ng home lab mo. Tapos, doon po, sa pinagkaiba ng Windows server tsaka Linux file server, paras lang po yun. Nagdidepende po kasi sila sa specs ng PC mo. Kasi, kunyari, ang PC na inisulan, ang Windows PC mo, nakagigabit naman na yung file or yung kanyang NIC, tapos yung switch mo is naka 10 by 100, mayroong pagkakaiba po yan. Pero kunyari, gigabit na yung port ng PC mo, gigabit na rin yung mga switch mo, mas okay po yun. May advantage at saka disadvantage pagdating sa sharing ng folder kapag naka-Windows ka. Siyempre sa Windows, diba, once na naka-open yung PC mo, nag-create ka ng file sharing dyan, iba pa rin talaga kasi sa Windows, once na in-open mo yung Windows, maraming services na nagra-run. Hindi katulad ng Linux file server, kung ano lang yung in-enable mo, yun lang yung magra-run. Napaka-konti or napaka-tipid niya sa processor at saka sa memory. Once na naka-file or nakasamba file server ka, once na mag-transfer ka, doon pa lang siya gagana or mag-copy ka ng files, doon pa lang siya gagana. Hindi katulad ng ng Windows, kahit hindi ka gumagalaw, nagpo-process kasi may mga services na masyadong marami na tumatakbo. Diba? So, yan yung konting pagkakaiba. Pero, kung yung PC mo naman is high-end naman yung file server mo, pero alam naman natin, di ba, na pagdating dito sa channel natin is more in tipid mode tayo, yung budget meal, di ba? Yan yung mga sinasuggest natin sa mga tropa natin na kung ano ang mga dapat na hardware or anong mga dapat mong bilhin kapag gusto mo magkaroon ng home lab para makapag-practice ka ng mabuti, di ba? Kahit 10 by 100 na switch, tapos naka-LAN ka, yun, okay yun. Hindi mo masyadong mararamdaman yun kung naka-LAN ka. Pero kung naka-Wi-Fi ka, dapat syempre yung Wi-Fi mo is high-end. Ayun, ganun lang, no? Kailangan Wi-Fi, upgrade, or naka-wired. Kasi iba pa rin talaga kasi kapag naka-wired ka, iba yung speed pagdating sa Wi-Fi. Unless kung yung Wi-Fi mo is high-end na rin, yun, hindi ka masyadong mahihirapan. Okay? Ang sagot po dun, kahit anong gamitin mo na file sharing, Windows at saka Linux server. Pagdating naman kasi sa Windows, syempre kung hindi ka familiar sa Linux, medyo mahihirapan ka pagdating sa Linux file server. Pero pag sa Windows kasi, alam naman natin na popular yung Windows pagdating sa OS, hindi ka masyadong mahirapan kasi familiar ka, di ba?
Pero kunwari, mag-Linux ka, pagdating kasi sa mga file server, pag malakihan, the best talaga kapag naka-Linux ka kasi hindi nabavirus, bihira na kukurap, or pag nag-restart, automatic nandyan pa rin. Hindi katulad ng Windows, kapag tumagal, habang dumadami, lalo na kung yung Windows mo maraming services na nagra-run, may minsan mabagal, minsan nabavirus, unless kung may antivirus ka, ganun. Hindi katulad ng Linux, once na in-install mo, update mo lang ng update, napaka-secure, tapos bihira pa yung crash kasi napakadali i-fix. Hindi katulad ng Windows, medyo mahirap pagdating sa ganong services, no? Right? Kung gusto mo ng mabilis na file server, gumamit ka ng Linux or kahit anong Linux distro or server na pwedeng mag-create ng file sharing, pwede po yun kasi medyo hindi matakot sa processor at saka sa memory kapag naka-Linux file server ka. Alright? Tumatakbo lang siya or kumakain lang siya ng processor or memory kapag nag-transfer ka or nag-run ka ng ibang services. Pero as long as na hindi, goods na goods po. Katulad ng mga file server ko sa mga ibang client ko or dito sa office namin, meron kami mga temporary server. Usually kasi ang ginagamit talaga namin is Synology. Pero meron kaming mga temporary file server like temporary transfer files, temporary backup recording ng CCTV, backup recording ng aming mga PBX, naka-Linux file server po kami. Doon sa mga iba kong company na sinasidelinean, yun lahat ng mga file server na in-install ko is puro ano yun, Ubuntu Linux Samba file server. Yan. Hanggang ngayon, mayroon pa nga iba na umabot ng 10 years. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung kanilang server na clone. As in, sinet up ko lang. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila. Meron din akong isang client na medyo may pera. Ang file server na ginawa namin is mini PC. Pero naka M.2 SSD lahat, naka tagwa 1 tera. So naka RAID 5 pero naka SSD M.2 lahat. So napakabilis, napakaganda ng performance, no? Kaya yun. Pagdating sa mga ganung services, pwedeng kahit anong server, kahit anong PC yan, basta as long as na makapag-practice ka, makapag-create ka ng home lab mo, pwede po yun. Kahit minsan nga sa akin, yung ibang file server na pagpapraktisan ko is naka VM lang. As long as mapagana mo lang para alam mo kung paano gumagana, hindi mo kailangan ng mga maraming hardware. Kung mayroon kang isang PC na maganda, kahit mga 8 core, 16 threads, yan, napakadaming VM ang pwede mong i-run doon para makapag-practice ka. Alright? Sana mayroon kayong nasagot or mayroon kayong natutunan for today's vlog. No? So yan, uwian na. Konting katanungan, konting kasagutan. Thank you so much. God bless and peace.